Ang naging problema kasi, may tumayo pa, sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo, na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yon, yung dalawang makulay na araw na yon, Opo. nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung Yan. dalawang araw na yon, Oho. ang daming mga conspiracy theories eh. Ay, naku, kanya-kanya angulo po. Ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin eh. Well, yun po masakit. Parang stage go raw po yan. Hindi ko na masyadong, Drama. hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Opo. Na palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo eh. Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang opo. magiging yan ang makakapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero Totoo. alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo maniwala basta-basta sila, maimpluwensyahan, sa tama. maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, Opo. lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto niyan sa yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon nga na niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita ay parang tumayo ho kayo eh. Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya. Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kung maaari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan ang kanya sinabi, magkabilang panig. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat niyong itanong at ano bang gusto niyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring dalawang araw na yon. Pero sana, ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung dalawang araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Oho. Napalitan si dating SP Migs. Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, siyempre may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwede mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila na karaniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang. Ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, halimbawa yung priorities, hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari. Pwede kayang usap tayo para palitan natin. Para yan, naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. kinakailangan mo kasi makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon.
Yung pagkakapalitan na yon dahil nga sa hindi nila inaasahan, Oo. sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanan ko, bakit hindi mo matanggap yung pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Baka Yung mukhang sila mga hindi rin takeover alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Rino. Lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila rin alam din. Oo. Mangyayari pala yun. ano? Isa yun. So, Opo. bakit ganun ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan, na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi. Nung pumasok ako sa lounge namin, Yun yung diba, kinukwento naikwento nyo ko nga. na. Opo, oho. Sabi ko, nga kaibigan, ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, may eksena ba? Wala. Wala po, wala. Ni wala nga ang butuhan sa amin. Oo. Sukat na nakita ni Cheese na, May bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang eh, di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Nag-hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 eh. Hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Oo. Tanggapin po natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Yun sana yung tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon. At inamin naman ni Tito Sen, Opo, di ba? opo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Hindi nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O, tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Di ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Eh, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Yun, tayo nalagay oo. sa ganong kalagayan?